Sa gitna ng dilim ng isang gabi sa bayan ng Banga, Aklan, isang kakaibang liwanag ang kumikislap sa ilalim ng punong santol. Tatlong kandila nakapaligid sa isang lumang litrato ng isang batang lalaki, ang marahang pinapatay ng hangin. Sa tabi ng mga ito, nakaluhod ang isang binata, manipis ang katawan, maputla ang balat, at parang binubura ng dilim ang kanyang mukha. Sa kaniyang kamay, kahigpit niyang tinatago ang isang lumang itak na may kupas na hawla ng kalawang. Mula malayo, maririnig ang pag-awit ng mga kuliglig. Pero kayo ba may isa sa mga kanilang nagagalaway? Isang tinig na parang tawa, pabulong, humahalo sa hangin. Hindi ko to ginusto, bulong ng binata habang bumabagsak ang luha sa lupa. Pero kung ito lang ang paraan, suminghap siya at nang tumingala sa kalangitan, ang buwan ay tila namumula. Siya si Elian, 23 taong gulang, anak ng mangingisda na matagal nang naglaho sa dagat. Sa baryo nila, kilala siya bilang tahimik, mailap at may sumpa. Mula pagkabata, nakarinig na siya ng mga bulungan na ang kanyang ama raw ay hindi basta nalunod, kundi sinundo ng mga dayong aswang na tumatawid sa dagat mula sa iba't ibang probinsya. At simula noon, parang may matang nakasunod sa kanya sa bawat dilim ng gabi. Araw-araw, tiis-tiis na si Elian sa labas ng kahirapan. Nagtitinda siya ng isda hindi niyang hinuli, pinapahiraman lang ng tiyuhin niya sa palengke. Madalas siyang gutom, pero hindi iyon ang pinakamahihirap sa kanya, kundi ang mga panlilibak. Anak ng nilamon ng aswang, biro ng mga kabataan. Kaya mas pinili niyang tumahimik, umiwas at tumira sa maliit na kubong iniwan ng kanyang ama sa tabing sapa. But there is one person lang na hindi siya iniwan. Si Maro, matalik niyang kaibigan mula pagkabata. Si Maro ay ang kabaligtaran niya. Maingay, masayahin, at palaging nagbibiro kahit sa gitna ng hirap. Kapag magkasama silang dalawa, tila gumagaan ang bigat sa dibdib ni Elian. Madalas silang nagkukwentuhan sa tapat ng ilawan sa gabi, tungkol sa mga alamat, mga panaginip, at kung paano minsan may mga bagay sa mundong di nakikita pero tunay na nandyan. Lian, alam mo bang may nakita akong kakaiba kaninang hapon? Tanong ni Maro isang gabi habang nag-aayos sila ng lambat. Marami kang laging nakikita, biro ni Elian, pilit na ngumiti. Hindi ito biro. May lumang babae sa palengke. Nakatingin lang siya sa akin. Walang kumikilos na labi, pero parang may naririnig akong boses sa ulo ko. Sabi niya, malapit na ang gabi ng dugo. Natahimik si Elian. Ang titig niya malamig, tumigil sa paggalaw ng kamay. Anong ibig niyang sabihin? Di ko alam, pero pagkalingon ko wala na siya. Kinabukasan nagsimula ng mga kakaibang bagay. Una, may mga alagang manok sa baryo na nawawala. Pangalawa, ang mga aso sa paligid nag-aalulong tuwing 2:00 ng umaga, sabay-sabay, na parang may iisang nakikitang hindi natin makikita. Pangatlo, may mga mangingisdang nakakita ng anino sa gitna ng dagat, mga hugis tao, pero hindi lumulubog gaano kalalim. At every night, hindi makatulog si Elian. Sa kanyang small hut, pinasabat pa ring sa dingding ang matandang photograph ng kanyang ama. Nakipaghahayag sa tabing dagat, nangingilabot, carrying both the same itak that he now carries. But every hating gabi, pinansin niya ang mukha pang gumagalaw ang anino sa photograph. Parang may ngiting ibang-iba, parang may buhay. Isa araw, pinagising siya ng mga kuko sa bubong, mahina pero malinaw. Tok, 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 tumingala siya, tumigil ang tunog. Ngunit nang sumilip siya sa bintana, may isang matandang babae sa may puno ng saging, nakatingala sa kanya. Maputla, mahaba ang buhok at nakangiti ng napakalawak. Pagkindat nito, biglang sumabog ang mga kandila sa loob ng kubo. Kinabukasan, dinalaw siya ni Maro. Lian, hindi ka ba natulog? Parang bangkay ka na. Ngumisi lang si Elian. Pilit. Hindi ako sigurado kung bangungot lang yung nakita ko. Teka,
Baka kailangan mo ng dasal o pari man lang. Hindi pari ang makakatulong sa ganitong klase ng dilim, reply ng kaniyang kapatid, pabulong. Maro na patingin, nagbiro pa rin. O baka gutom ka lang, no? Halika, may dala akong kanin at tinapa. But noticed by her is that Elian only sat beside the old photo on the wall. Kung totoo nga yung mga sinasabi nila na ang ama ko ay biktima ng mga aswang, marahil panahon na para ako naman ang maningil. Sa gabing iyon, sa ilalim ng buwan, nagtungo silang dalawa sa tabing dagat. Tahimik, malamig. Ang hangin ay parang may dalang bulong mula sa malayo. Habang naglalakad, napansin ni Maro na dala ni Elian ang lumang itak ng ama nito, pati ang isang maliit na kandila na amoy kamanyang. Para saan yan? Tanong ni Maro. Para makita ko sila, sagot ni Elian, hindi lumilingon. Sino? Ang mga dumadayo. Maya-maya ang hangin na mihip ay parang sigaw. Tubig sa dagat, makikilos kahit walang alon. Mula sa dilim may kumikislap. Dalawang mata, mapula, malayo, pero papalapit. Lian, sa pantaha ni Maro, nanginginig. Uwi na tayo. Nakita lang ang si Elian ay makulimlim sa sarili. Ang titig niya ay nakatutok sa dilim. Sa pagitan ng galit at takot, parang may tinig siyang naririnig mula sa hangin. Isang boses na parang pamilyar. Anak, napalingon siya. Walang tao. Anak, bakit mo ako hinahanap? Napaatras si Elian, nanginginig. Tatay? Ngunit mula sa dagat may lumilitaw na anino, basa, nangingintab ang balat, at may mga kuko na parang ng bakal. Hindi tao. Hindi rin hayop. Isa itong nilalang na may mukha ng kanyang ama. Ngunit ang mata, mapula, gutom, at puno ng sigaw. Tumakbo si Maro, hinila siya. Lian, hindi iyan ang tatay mo. Tara na. Ngunit nanatiling nakapako si Elian. Ang kandila sa kamay niya ay biglang sumiklab at sa apoy nito, nakita niya ang refleksyon ng sarili, ang parehong marka sa kanyang leeg na minsan lang niyang napansin. Isang hugis na parang kagat. Lumipas ang ilang sandali na natagpuan pareho nila ng mga taga-baryo sa dalampasigan. Si Maro, walang malay, at si Elian, nakatitig lang sa dagat, walang sinasabi. Sa kanyang kamay, mahigpit pa rin ang hawak sa lumang itak na ngayoy may bahid ng dugo. Hindi niya maalala kung kanino. Simula noon, may mga gabi sa Aklan na hindi natahimik. Ang mga ilaw ng baryo ay agad namamatay kapag lumalakas ang hangin galing sa dagat. Mayroon nang nakarinig ng yapak sa bubong at kung minsan ay may batang napangiti sa malamayan kahit walang bata sa paligid. Sa gitna ng lahat niyan, si Elian ay muli naglalakad sa mga tabing baryo, dala ang lumang litrato at ang itak, naghahanap ng mga dumadayo. Hindi na siya ordinaryong binata. Isa na siyang tagapagtugis ng mga nilalang na minsang sumira sa buhay niya. Ngunit minsan, sa mga gabi ng kanyang paghahanap, nakikita raw siyang umiiyak habang nakatingin sa litrato ng ama. Tila hindi pa rin niya sigurado kung sino ang tunay na kaaway, ang mga aswang o ang sarili niyang dugo. At kung sakaling mapadpad ka sa Aklan at may marinig kang naglalakad sa dilim na may dalang kandila at itak, huwag kang lalapit. Dahil baka hindi mo na makilala kung sino ang tao at sino ang nilalang. Dahil minsan, ang mga tagapagtugis, sila rin pala ang nilalang na matagal na nating kinatatakutan. Ikaw ba? Makakatulog pa kung ikaw ang nakakita noon? Bago pa yung gabi iyon sa dalampasigan, hindi na naging katulad ng lumipas si Elian. Nasa talo pa rin siya, oo, pero mayroon ng ibang katahimikan na lumililingon sa kanya. Yung type ng katahimikan na parang humihinga ng galit o nagtatago ng sigaw. Ang mga tao sa baryo mas lalo siyang iniwasan. Sabi ng ilan, nabaliw na raw siya sa lungkot. Sabi ng mga iba, nilapitan na siya ng mga nilalang na hindi na tao. Pero sa tuwing tatanungin siya ni Maro kung anong nangyari talaga sa gabing yon, iisa lang ang sagot ni Elian. Hindi siya ang tatay ko, pero pareho ang boses nila. Simula noon,
Naging mapanlin lang ang gabi. Ang mga anino sa loob ng paligid ng bahay ni Elian ay tila kumikilos kahit walang hangin. Ang mga ilaw ng lampara ay naglalaro, biglang sisindi at mamamatay. Sa kanyang panaginip, palaging bumabalik ang imahe ng lumang litrato. Ngunit sa tuwing ginigising siya ng takot, iba-iba na ang mukha ng taong naroon. Minsan ang ama niya, minsan si Maro, minsan siya mismo. While years went by, noticed by Maro was the deepening belief of his friend, as if there is someone seeing in every corner of the world that cannot be seen by common men. At times, Elian would suddenly just stop walking and look at emptiness. When asked by Maro, "Ano yon?" he would just reply, "Naririnig mo ba yung dagat? May boses sa ilalim." Isang gabi, sa tabing sapa naman sila, may isang matandang lalaki ang dumating. Balbasin, nakaputing kamisa, at bitbit ang isang baston na may ukit ng ahas. Hindi nila alam saan ito nanggaling, basta na lang sumulpot sa ilaw ng buwan. Kapaya-payan ito sandali bago kumusoto. "May dugo kang hindi mo alam, iho." Napatigil si Elian. "Sino ka?" "Isa lang akong naglalakad sa pagitan ng dalawang mundo," replied the old man. "Pero mas kilala nila akong Mang Usyo, albularyong hindi nag-aalok ng gamot, kundi babala." Maro laughed, struggling to conceal his nervousness. "Kung babala lang, marami na kaming narinig. Lahat sila, pareho. Wag lumapit sa dagat, wag magparamdam sa dilim, wag..." But he trimmed him down by Mang Usyo. "Hindi mo naiintindihan, bata. Ang dagat dito sa Aklan, hindi lang tubig, isa itong daan." "Daan papunta saan?" asked Elian. "Sa pagitan ng buhay at ng nilimot. Diyan dumadaan ang mga dayong nilalang, ang mga aswang na galing sa iba't ibang dako. Pero hindi lahat ng pumapasan ng dilim ay kaaway. Minsan, may mga ipinapanganak na tulay." Nanlamig si Elian. "Tulay?" "Oo," ang sagot ng matanda, nakatitig sa kanya. "At isa ka ron." Hindi alam ni Elian kung bakit, pero may kung anong kirot sa dibdib niya nang marinig iyon. "Anong ibig mong sabihin?" Ngumiti lang si Mang Usyo at sa kamay niya ay inilabas niya ang isang maliit na bagay. Isang mutya, kulay itim, bilog, parang bahagyang nabubuhay sa ilalim ng ilaw. "Ito ang natira sa bangkay ng iyong ama bago siya tuluyang nawala sa ilalim ng dagat," sabi ng matanda. "Hindi ito ordinaryo. Sa loob nito may nakatirang alaala o sumpa. Depende kung sino ang hahawak. Pagkabigay nito biglang humangin at parang may mabigat na presensyang dumaan sa paligid nila. Ang mga alitaptap sa sapa ay biglang nagsiilaw, sabay-sabay." "Paano mo nakuha to?" tanong ni Elian, nanginginig. "Matagal na ko nang nakakaalam ng pamilya ninyo," isinagot ni Mang Usyo. "Ang tatay mo, hindi siya lamang mangingisda. Isang tagapagtanggol siya noon ng mga bayan dinarayo ng mga nilalang. Pero isang gabi, pinili niyang itakda ang kasunduan para sa isang buhay, exchange ng marami." Umikot ang mundo ni Elian. Sa isang sandali, lumitaw sa kanyang isip ang mga alaala. Ang mga gabi na may naririnig siyang bulungan sa kubo ng ama niya. Ang mga sigaw sa labas ng bahay ay sinasabi nilang hangin lang. At ang mga araw bago ito mawala, kung saan palagi itong nakatitig sa kanya na parang may gustong sabihin pero di masabi. "Tao lang siya," bulong ni Elian, halos walang boses. "Pero bakit ganoon ang tingin niya sa akin noon?" Ngumiti si Mang Usyo pero malungkot. "Dahil alam niyang hindi ka mananahimik. Alam niyang darating ang araw na hahanapin mo ang sagot. At ngayon, nahanap mo na." Ngunit bago pa makapagsalita si Elian, biglang kumidlat sa malayo. Paglingon nila, wala na si Mang Usyo. Ang iniwan lang sa lupa ay abo at ang mutyang kumikislap sa dilim. Kinabukasan, hindi makausap ni Maro si Elian. Nakaupo lang ito sa gilid ng kubo, hawak-hawak ang mutya, tila pinapakinggan ang boses nito. Minsan maririnig ni Maro na nagbubulong si Elian para bang may kausap. "Hindi ako katulad ninyo.
Pahinga niya minsan, lumuluha. Hindi ako nilalang. But sometimes, Maro hears another tone from her. Cold. Without emotion. Kung dugo ang kailangan para matapos, ako na mismo. Mula agad nagsisimula ng mangyari ang mga hindi makakapaliwanag na bagay sa bayan. Mga isda sa palengke ay naglalangis kahit patay na. May batang babae na natagpuan umiiyak sa gitna ng puno ng mangga, sinasabing may lalaking nakaraan sa panaginip niya na may hawak na mutya. At tuwing gabi may mga alulong na hindi nanggaling sa aso, tunog ng taong nagdurusa. Lumapit si Maro kay Elian isang gabi, desperado. "Lian, itigil mo na to. Hindi ko na alam kung sino ka pa. Nakikita mo ba ang sarili mo? Parang iba ka na." Ngumiti si Elian, mapait. "Hindi ko ito sinimulan, Maro. Pero ako lang ang pwedeng magtapos." "Tapusin? Paano mo tatapusin ang sumpang di mo maintindihan?" "Sa kanilang mga alam ko," response ni Elian. "Anong kinain nila sa aking pamilya, babawiin ko sa kanila." Ngunit bago pa makasagot si Maro, biglang may kumalabog sa bubong. Mabilis na sinindihan ni Elian ang lampara at doon nila nakita. Isang kamay, mahaba ang kuko, dumadaplis sa gilid ng bubong. Sunod-sunod ang yabag, parang maraming paa. Nang sumilip si Maro sa bintana, may 3 nilalang na gumagapang, parang taong bulate, basang-basa at nakangiti. "Mga dayo," bulong ni Elian, "hindi na nila ako tinataguan." Labas siyang lumampas ng itak. Sa ilang sandali ang paligid ay parang mabagal. Ang awa sa kanyang bulsa ay nagliwanag at sa loob nito nakita niya ang larawan ng kanyang ama, nakaluhod sa kadiliman, nakatali at humiiyak. "Anak, huwag mong tularan ang ginawa ko." But huli na. Isang hampas ng itak at nagtalumpak ang dugo sa hangin. Ang mga nilalang ay nagsitakbo, pero bawat patak ng dugo sa lupa ay mayroong magkakaibang sinag. Parang apoy ng kaluluwa. Isang nilalang ang lumabas sa harapan ni Elian before completely disappearing, speaking in a language he could not understand. Ang daan ay muling nagbubukas. Mula nang noon, gabi-gabi, parang may boses na sumusunod kay Elian. Hindi lang mula sa dilim, kundi sa loob ng kanyang utak. Hindi mo sila niligtas. Ikaw ang tumawag sa kanila. At bawat beses na tinititigan niya ang mutya, mas lumilinaw ang tinig. Minsan ay tinig ng ama, minsan ay tinig ng batang umiiyak. Samantalang lumalalim ang mga gabi, nagsimulang magbalikbay ang tingin ng mga tao sa kanya. Kapag lumalabas siya sa palengke, humihiwalay ang mga tao. Kapag napapatingin siya sa kanila, ay parang may lamig na lumalaban sa balat nila. Tao lang siya, pero bakit ganoon ang tingin niya sa akin? Bulong ng mga babae. Ang ilan, naglalagay na ng asin sa pinto. Ang iba, nagsasabit ng bawang sa bubong. Ngunit may iisang matanda na hindi natakot. Si Lola Salve, ang bulag na nakatira malapit sa sapa. Isang gabi, tinawag siya nito. "Elian," wika ng matanda. "Alam kong naririnig mo na ang tawag." "Anong tawag?" "Ang dagat, ang mga patay, ang dugo ng mga tumawid." Hindi sumagot si Elian. "May lihim ang ama mo," dagdag ni Lola Salve. "May sulat siya bago siya nawala. Matagal ko na itong itinago handbag ng mga matanda, ang isang antique sobre, puti, lausi ng tinamaan ng tinta." Sinagkan ni Elian at ang loob ay isang papel filled with anomalous symbols. In the center, written in a language not quite Tagalog, "Kung dumating ang araw na magbabalik ang daan, anak, huwag kang titingin sa ilalim ng tubig. Dahil ang makikita mo ron ay hindi ako, kundi ikaw." Rolled na ang luha ng Elian. Sa oras na iyon, naisip niya, marahil hindi na lamang ito laban sa mga nilalang sa labas, kundi laban sa sumpang nasa loob niya. Ang mutya ay naiilaw pang muli, mas maliwanag kaysa na dati. Sa paligid, tulad na bumubulong ang hangin ng parehong linya na nakininig niya noon pa sa bata pa siya. "Huwag kang tatawag sa gabi, baka may sumagot." Ngayon, alam na niya kung sino ang sumagot. Sa sumunod na gabi,
Samantalang ang buwan ay muling namumula, narinig ng mga taga-baryo ang mga alulong mula sa dagat. Mas malakas, mas malungkot, at sa pagitan ng mga alon may nakitang ilaw, isang kandila, nakalutang, at sa tabi nito si Elian, nakatayo sa tubig na parang sa lupa. Hawak ang mutya, ang itak, at ang lumang litrato ng ama. Tinitigan niya ang larawan at sa unang pagkakataon, ngumiti ito pabalik. Ba't ang ngiting iyon ay hindi ng isang ama? Sa katahimikan ng gabi may boses na umalingaw-ngaw, parehong tinig, parehong salita, gaya ng una niyang narinig sa simula ng lahat. Hindi ko to ginusto, pero kung ito lang ang paraan, ang hangin ay tumigil, ang dagat ay kumulo, at mula sa ilalim, may mga kamay na dahan-dahang umaahon. Ikaw ba? Makakatingin pa sa dagat kung alam mong may nakatitig pabalik? Simula na ng gabi, nakita niya siya nakatayo sa ibabaw ng tubig. Hindi na muling bumalik sa tahimik na buhay si Elian. Sa araw, pare-pareho siyang bangkay na naglalakad, walang gana, walang direksyon, walang boses. Sa gabi naman, nagigising siya sa mga sigaw na wala namang pinanggagalingan. May mga sandaling inaakala niya, nagising siya, pero biglang mapapansin niya na nasa gitna na naman siya ng dagat, nakatayo, hawak ang mutya na parang sinusunog ang palad niya. Bilang nagsisimula ang mga alaala. O baka hindi iyon alaala, kundi mga pangitain. Sa mga ito, nakikita niya ang ama niyang umiiyak, nakaluhod sa harap ng isang diwata sa ilalim ng dagat. Isang nilalang na may buhok na parang mga alon at mga mata na parang malalim na hukay. Isang buhay kapalit ng kapayapaan, wika ng diwata. Ang pipiliin mo ba ay ikaw o ang iyong anak? Pagbubukbong si Elian, basa ang kanyang katawan sa pawis. Melting ang mga daliri at ang mutya sa kamay niya ay naglalagablab sa tigdas tulad ng pumipintig na puso. Nakakita rin minsan, gusto na lang siyang itapon ang munting pangalawang ito sa sapa. Pero sa lahat ng pagsubok niyang gawin, marinig niyang boses ng kanyang ina. Malambing pero ang puno ng lungkot. Anak, huwag mong iwan yan. Yan lang ang natirang bahagi namin sa iyo. Ganito pa rin ang kanyang iniisip sa kanya kung bakit kaya daw natatandaan ko lang ang mukha ng kanyang ina. Bata pa siya nang ito'y pumanaw, sabi nila, sa lagnat. Pero sa totoo, walang nakakita sa bangkay nito. Basta na lang nawala. Ang tanging naiwan sa kanya ay isang lumang singsing, gawa sa tanso, may ukit ng 3 linya na parang alon. Lagi niya itong dala, suot sa kanyang leg sa pamamagitan ng punit na pisi. Sa pagtumingting ng ulo niya at pagdating ng mga tinig, marahan niyang binubugaw ito, pag-asaang maririnig na muli ang ina nitong tinig. Mama, occasionally would be her whisper, while looking at the singsing playing in the light of the moon. Kabato? But the response was always silence. Ang habang lumilipas ang mga araw, namantamar ni Maro ang pagbabago sa kaibigan niya. Ang mga mata ni Elian ay tila laging gising. May pulang linya sa gilid na parang apoy. Minsan, habang kausap niya ito, bigla na lang titigil si Elian sa pagsagot at titingin sa malayo. Matagal, tahimik, parang may nakikita sa dilim na hindi niya nakikita. Elian mo anunong ni Maro. Baka kailangan mo na talagang tulungan ng pare. Hindi mo kayang labanan to mag-isa. But smiled only Elian, weak, and the smile that won was no longer like before. Hindi na ako sigurado kung pare pa ang kailangan ko o dasal. Minsan, habang naglalakad sila sa may palayan, napansin ni Maro ang isang bagay. Ang anino ni Elian ay hindi natugma sa galaw ng katawan nito. Sa tuwing humahakbang si Elian, nahuhuli ng bahagya ang anino, parang may sariling buhay. At sa sandaling iyon, hindi na siya nagsalita. Pero habang naglalakad sila pa uwi, ramdam ni Maro na parang may malamig na tingin na sumusunod sa kanila sa bawat hakbang. Isang gabi habang nakahiga si Elian, narinig niya ang paghampas ng hangin sa bubong. Tok, tok, tok.
Hindi siya gumalaw. Pagdilat ng mata niya, nakita niya sa gilid ng kwarto ang isang anino. Manipis, mahaba, nakatayo lang, hindi kumikilos. Hindi rin ito humihinga. Kung anuman ka, bulong ni Elian, umalis ka. Ngunit imbes na mawala, dahan-dahang tumingin ang anino sa kanya at ang mga mata nito ay kapareho ng sa kanya. Kinabukasan, mga 3 alagang baboy ang nawala sa kabilang baryo. Sinabi ng mga tao, may gumagalang aswang. Kaya may iilan na bulong-bulungan na hindi ito gawa ng nilalang sa labas, kundi ng isa sa kanila. At nang minsang mapadaan si Elian sa palengke, lahat ng mata ay nakatutok sa kanya. Walang nagsalita, pero ang mga tingin ay puno ng takot. Ang mga bata, hinila ng mga ina. Ang mga matanda, nag-antanda. Tao lang siya, sabi ng isang babae sa gilid, mahina ang boses. Pero bakit ganon ang tingin niya? Parang may laman ng mga mata niya na hindi sa tao. Hindi siya lumaban, hindi siya nagsalita. Ang ginawa lang niya ay tumingin pabalik. Isang titig na walang galit pero puno ng pagod. Gaze moments na tila nagsasabing, wala kayong alam kung gaano kahirap mabuhay na hindi mo alam kung sino ka pa. Pagbalik niya sa kubo, iniwasan siya ni Maro. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkalito. Elian, anya Maro, baka ka na ba pwede itigil yan? Ang paghanap, ang mutya, baka yan din ang sagot kung bakit hindi ka na mapakali. Hindi ko pwede itigil, answered Elian, flat tone. Kung titigil ako, tuluyan silang babalik. Sino sila? Yung mga nakatali sa dugo ko. Mula pa noon, halos gabi-gabi siyang nagigising sa mga panaginip, mga imahe ng kanyang ina, nakatayo sa pampang, umiiyak habang tinatawag ang pangalan niya. Anak, hindi mo alam ang ginawa ng ama mo. Hindi mo alam kung bakit ka buhay. At sa likod nito may boses ng ama niya, mababa at basag. Anak, wag mong buksan ang daan. Wag mo akong tularan. But more preferred niyang manahimik. Hindi niya kilala kung anong totoo, ang ama's sin o ang ina's warning. Pero sa bawat pagtumitim at tumibok ng mutya sa bulsa niya, nahulog lang niya sa dahan-dahang bigat ng 2 mundo. Isang gabi sa haba ng 2 mga hagdanan sa tabing dagat, naglakad ito at nakita niya kakaibang liwanag sa tubig. Palapit ito gaya ng sinag na magmumula sa ilalim. Dagap silang 2 at sa loob ng tubig, natingnan niyang ang refleksyon ng kanyang ina, nagngiti na huhol ng kandila. Anak, halika, bulong nito. Tumatakbo siya, pero nang abutin niya ang ganun, bigla naging abo na ang tubig. Halaya sa mukha ng ina, nakita mong sarili niyang mukha, nangingitim, may mga matang parang bangkay. Pagtingin niya doon si Maro, nanlalaki ang mata. Elian, anong ginagawa mo? Ngunit nang tignan niya si Maro, hindi ito ang Maro na kilala niya. Maputla ito, may mga hiwa sa braso, at sa mga mata nito ay may ilaw na kulay asul. Hindi mo pa rin naiintindihan, no? Sabi ni Maro, ngunit ang tinig ay hindi na kanya. Ang sumpa ay hindi lumalayo. Binabalik ka nito sa simula, at bago pa siya makasigaw, naglaho si Maro sa hangin. Pagbukaw niya, sa loob na siya ng kubo nito. Ang kanyang kamay puno ng putik. Sa sahig, nakahandusay ang itak na may tuyong dugo. Sa pinto may nakasulat sa putik, kung ito lang ang paraan. Collapse si Elian sa sahig. Wala na niyang alam kung panaginip o totoo. Sa kanto ng kanyang paningin, nakita niya ang singsing ng kanyang ina. Kumikinang sa ilalim ng ilaw ng lampara. Tinampot niya ito at nang mahawakan, may malamig na boses na dumaan sa hangin. Anak, ang totoo, hindi mo kailangang maging tagapagtugis. Pero pinili mo na. Lumuhod siya, umiiyak. Kung lahat ng ito ay kasalanan namin, bakit ako ang kailangang magbayad? Walang sagot. Tanging hangin lang ang nagdadala ng mga alon ng gabi. Sa mga sumunod na araw, mas lalo siyang pinagtabuyan ng mga tao. Ang mga hayop ayaw lumapit sa kanya. Ang mga bata umiiyak kapag napapadaan siya. Minsan, nakita siya ni Maro, totoong Maro, nanginginig,
at pilit pa ring lumalapit. "Elian," she said, "hindi kita iiwan kahit anong mangyari." Smiled Elian, but traces of weariness were evident in her eyes that no longer could hide. "Hindi mo ako maiintindihan, Maro, kasi sa tuwing humihinga ako, parang may ibang humihinga sa loob ko." And in the instant, they both fell silent, facing each other, speechless yet both afraid. One gaze moment that says, "Magkaibigan tayo, pero baka ako na ang nilalang na hinahanap natin." Sa mga susunod na gabi, patuloy ang kawalan ng mga tao sa baryo. Una, ang matanda na nagtitinda ng asin. Pangalawa, ang batang amuyan manghuli ng palaka. Lahat nawawala sa gabi. At nang tuwing 2:00, makikita sa tabing dagat isang liwanag na kumikilos at isang aninong naglalakad sa ibabaw ng tubig. Laging dala ni Elian ang singsing ng kanyang ina. Tuwing sinusubukan niyang alisin ito, parang may pumipigil. Kapag tinitigan niya ng matagal, nakikita niya ang mga refleksyon ng mga taong nawawala. Nakangiti, nakatingin sa kanya. Minsan naririnig niyang nagsasalita ito, "Anak, anak, tapusin mo na." Ngunit minsan nag-iiba ang boses, "Anak, sumama ka na." Hanggang sa isang gabi, habang nasa gitna siya ng ulan, tumigil siya sa paglalakad. Sa kamay niya kumikislap ang mutya at ang singsing. Sa harap niya ang dagat ay tila bumubuka, isang bilog na liwanag sa gitna ng kadiliman. Sa ilalim nito may mga aninong nakaluhod at sa pinakagitna nakatayo ang imahe ng kanyang ama, nakangiti, iniunat ang kamay. "Halika na, anak." Tapos na ang paghihintay, accumulate ang luha ni Elian. Sa first time, hindi niya alam kung ano ay tama, ang manatili tao o sumuko sa dugo na bumubulong sa kanya gabi-gabi. Lumapit siya, marahan, at sa bawat hakbang naramdaman niyang nawawala ang bigat ng mundo, hanggang sa nasa gilid na siya ng liwanag. Ngunit bago siya humakbang, biglang bumigat ang singsing sa leeg niya. Umilaw ito at mula rito narinig niya ang tinig ng ina, malambot, basag at puno ng pakiusap. "Huwag kang tatawid, anak. Huwag mo akong tularan." Natigilan siya. Sa unang pagkakataon, hindi niya tinuloy. Tumingala siya sa langit, basang-basa ng ulan, at ang ilaw mula sa dagat ay dahan-dahang nawala. Naiwan siyang mag-isa, nanginginig, hawak ang mutya at ang singsing, habang ang ulan ay humahalo sa mga luha niya. At sa dilim ng gabi, marahang lumitaw sa tubig ang refleksyon ng kanyang mukha. Dalawa, magkatabi. Isa, siya. Ang isa, ngumiti. Kung ito lang ang paraan. Sa gabi iyon, nagpauwi ang ulan, pero may mga nagsasabing, hanggang ngayon kapag tahimik naman ang dagat ng Aklan, makikitang pa sa ibabaw nito ang isang aninong nakatayo. Basang-basa, singsing at mutya sa kamay, at nanlaki lang ng nanlaki ng paningin sayo, parang nag-aantay ng sagot na hindi kailanman dumating. At kung sakaling marinig mo ang hangin na bumubulong, parang pamilyar na tinig, baka siya na yon. Bago pa man ang gabi yon ng ulan, hindi na muli natulog ng sariwain si Elian. Sa tuwing pipipikit niya ang kanyang mga mata, lumalabas ang parehong panaginip, ang dagat na bukas, ang kamay ng kanyang ama na kusang abot sa loob niya, at ang tinig ng ina na lagi nag-uulit ng iisang linyang tinig, "Huwag kang tatawid, anak." Ngunit sa bawat panaginip, may nadaragdag. Now, ang mga mata na nasa ilalim ng tubig, daan-daan, nakatitig, nakangiti, humihinga naman sa ilalim. Every time he wakes up, basa ng pawis ang kanyang katawan, at ang mutya sa kamay niya ay umiilaw na parang may sariling pulso. Sa umaga, bagamat iba, wala na ng kulay ang mundo. Ang mga taong barya, iwas na iwas pa rin sa kanya. Ang mga aso, umaalalon kapag dumaraan siya. Kaibig ni Maro pa, hindi madalas na nagpapakita. Minsan, kapag dumadalaw ito, may dala din kasi ng asin o bawang. Kahit walang sinasabi, iniisipan ni Elian kung bakit. Isang gabi, pumunta si Maro sa kubo niya, basang-basa ng ulan,
takot na takot. Elian, hingal nito. May nakita ako. Sa may palayan. May taong gumagapang, pero walang mukha. At may suot na singsing na kapareho ng sayo. Nanlamig si Elian. Hawak-hawak niya ang singsing ng kanyang ina at nang tignan niya ito, tila may manipis na lamat na ngayon sa ibabaw. Hindi pwedeng mangyari yon, sabi niya mahina. Hindi lang yon, patuloy ni Maro. Nakita ko ring may mga ibong nag-aalulong sa langit. Mga uwak, pero imbes na lumipad, nakatingala lang sila. Lahat sabay-sabay, parang may hinihintay. Ang gabi bumigat. Sa labas may humuni na tila hangin pero may halong boses. Parang isang babae na humahagulgol sa malayo. Lian, tawag ng tinig. Lian, bumalik ka na. Nagkatinginan silang dalawa ni Maro, parehong naninigas. Boses yun ng ina mo, pulong ni Maro. Hindi, hindi siya yon, answered Elian, shivering. Hindi na siya yon. Some nights passed and Elian had no sleep. Every time he was sleepy, he hears both sounds. Yung mahina, like scratching of the nail inside wood. Tok, tok, tok. And with every third scratch, he hears the words whispering in his mind. Ang daan ay muling nagbubukas. Hindi niya alam kung gising pa siya o nananaginip. Minsan nagigising siya sa sapa, hawak ang itak, may putik sa mga kamay, at may bakas ng yapak sa paligid niya na hindi kanya. Isang madaling araw, nagising siya sa malakas na alulong ng mga aso. Paglabas niya, nakita niyang lahat ng pinto ng mga bahay sa baryo ay bukas. Wala ni isang tao sa kalsada. Sa hangin, may amoy na bakal, parang dugo. Sa malayo, nakatayo si Maro, hawak ang lampara. Elian, sabi nito, halos hindi marinig sa hangin. Dumarating na sila. Sa doon ay hindi narinig ng unang sigaw. Hindi tao, hindi hayop. Maraming parang libu-libong boses na sabay-sabay. Ang mga puno gumagalaw kahit walang hangin. Ang mga ilaw ng lampara biglang namatay. At galing sa mga anino, may mga mata, mapupula, umiilaw at lumalapit. Elian, sigaw ni Maro. Kailangan nating umalis. Ngunit imbes na tumakbo, tiningnan lang ni Elian ang mutya. Kumikinang ito sa pagitan ng kanyang mga daliri at sa liwanag nito nakikita niya ang imahe ng kanyang ina. Ngunit ngayon, ang mukha nito'y nabiyak parang tubig na may punit. Anak, bulong nito. Ako to. Tulungan mo ako, hindi kita kayang tulungan, sagot niya. Halos hindi makalabas ang boses. Hindi ko alam kung ikaw pa yan. Lumapit si Maro, nanginginig. Lian, kailangan nating maghanda. Hindi na to kwento lang. Hindi na to sumpa lang. Tumingin si Elian sa kanya, malamig ang tingin. Kung laban ang gusto nila, bibigyan ko sila. Mula pa noon, araw at gabi silang naghanda. Nag-ipon sila ng asin, ng mga kandila, ng mga lumang dasal mula sa simbahan. Si Maro ang nagdasal pero si Elian, tahimik lang. Laging nakaupo, hawak ang singsing at mutya, parang nakikinig sa mga hindi nakikita. Minsan, nagsasalita siya mag-isa. Mama, kung nandyan ka, sabihin mo sa akin kung bakit. Ngunit sa bawat pagbulong niya, mas lalong lumalakas ang hangin sa labas. Parang may sumasagot pero pabulong lang. Kung ito lang ang paraan, dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan. Ang hangin ay parang may dalang awit na malungkot. Sa gitna ng katahimikan, biglang may umatungal na kabayo mula sa malayo, sinundan ng iyak ng bata. Tumayo si Elian. Simula na. Nakmaka niya ang tuka ng tatay at sa kanyang gitna, kumikislap ang pamana at ang ni Clara. Kasabay, kami ba rin lang naman. Bago sila lumabas ng kubo, tinapak siya ni Maro sa balikat. Lian, sabi nito. Lumubog ang mata. Bago tayo lumaban, sagutin mo lang ako. Kung ang kailangan nilang isakripisyo ay ako, papayag ka ba? Mulat si Elian. Tinitigan niya si Maro at sa kanyang mga mata may halong takot, pag-ibig at pagkalito. Hindi ko alam, replied her with a finality.
Kasi ngayon, hindi ko na rin alam kung alin sa atin ang tao pa. Lumabas silang dalawa, basang-basa ng hamog ang paligid. Ang hangin ay amoy asin at bulok na isda. Sa gilid ng daan, may mga ibong nakaupo sa mga poste. Hindi gumagalaw, pero lahat nakatingin sa kanila. Sa lupa, may mga bakas ng paa na papunta sa dagat. Mahahaba at tila hinila palabas ng lupa. Paglapit nila sa pampang, nakita nila ang liwanag na matagal nang bumabalik sa panaginip ni Elian, ang liwanag sa ilalim ng tubig. Ngunit ngayon mas malaki na, mas maliwanag. Sa ibabaw ng dagat may mga aninong lumulutang, mga katawan na walang mukha, nakatingala sa langit. Hindi ito pwedeng totoo, bulong ni Maro. Matagal na tong totoo, sagot ni Elian, mahina. Hindi lang natin pinapansin. Sa hangin, narinig sila muli ang boses ng diwata mula sa ilalim ng dagat. Ang tulay ay muling nagbubukas, ang dugo ay magbabayad, at sa parehong sandali, nakaramdam si Elian ng pagligpit ng singsing sa leeg niya. Pagtingin niya, nagbalik na ang hugis nito. Mula sa bilog, naging hugis mata. Sa loob, may liwanag. At sa liwanag na iyon, nakita niya ang mukha ng ina niya, umiiyak. Anak, patawad. Nabitawan niya ang singsing at sa lupa parang apoy ito kumalat. Ang mutya sa kamay niya ay nag-init. At sa liwanag nito, nakita niya ang mga mukha ng lahat ng nawawala sa baryo. Mga kaibigan, kapitbahay, bata. Lahat sila nakatingin sa kanya. Bakit ako? Bulong niya. At mula sa gitna ng dilim, isang boses ang sumagot. Dahil ikaw ang anak ng hangganan. Muling umalulong ang mga aso sabay-sabay at sa bawat alulong ay naririnig niya ang pagtibok ng mutya, parang puso ng isang nilalang na matagal nang naghihintay. Sa dagat, may umuusbong na mga kamay, mga braso, mga nilalang na parang tao pero hindi. Ang mga mata nila ay itim at sa noo ng bawat isa ay may ukit na alon, parehong simbolo na nasa singsing ng kanyang ina. Maro ay nanginginig. Lian, ano to? Ano ka ba talaga? Ngumiti si Elian, ngunit hindi sigurado kung dahil sa takot o sa katotohanang matagal na niyang tinatago. Hindi ko alam, wika niya. Pero pakiramdam ko, ako ang dahilan kung bakit nandito sila. Ang hangin na namamalimos ay gumanda. Ang mga ilaw ng lampara ay naglitaw, parang namumutlang ng hangin. Mula sa ilalim ng tubig na mataas ang isang mukha, ang diwata. Ang mga mata nito ay asul na parang basag na salamin at sa labi nito may ngiti na walang init. Elian, sabi nito, panahon na. Nagpatigil ang oras. Ang mga ibon bumigil sa paggalaw. Ang mga alon ay nag-freeze sa ere. Ang hangin ay parang bumigil sa paghinga. At sa gitna ng lahat-lahat, narinig ni Elian ang huling salita ng diwata. Ang dugo ng iyong ina ay ang susi. Ang dugo mo, ang daan. Binalik ni Elian ang itak. Ang mga kamay niya ay nanginginig. Tumingin siya kay Maro na halos luhaan na. Lian, haysa nito, kung kailangan mong pumili sa pagitan ng pagtigil at paglaban, alin pipiliin mo? Ang mga mata ni Elian nagliliyab. Hindi ko alam kung may kaibahan pa yung dalawa. Mumungkahbis naman ang diwata at sa huli ng kapahamakanan, inilapit nito ang daliri sa noo ni Maro. Kung ganon, ikaw ang magiging tanikala. Pagdating ng daliri nito, naramdam si Maro ng apoy sa loob ng kanyang katawan. Nakita niya ang mga alaala ni Elian, ang pagkabata, ang pangungutya ng mga tao, ang pagkawala ng kanyang ina, at ang gabing dinala siya ng dagat. Narinig niya rin ang huling linya ng diwata na bumalot sa kanyang isip. Ang pinto ay hindi sinasarado. Pinabantayan lang. Pagmulat niya, nasa ilalim na siya ng tubig, ngunit nakakahinga siya. Sa paligid, may mga liwanag, mga espiritu na parang bituin. Sa harap niya nakatayo ang Elian, payapa ang mukha, pero may halong lungkot sa mga mata. Hindi mo dapat ginawa to, Maro, sabi niya, mahinahon. Ngayon, nakatali ka na rin. Hindi kita iiwan, tugon ni Maro.
Sapat na akong nakatingin mula sa malayo noon. Ngumiti si Elian, pero sa ngiting iyon, may lungkot na parang sugat na hindi nagagaling. Tao ka pa rin, pero dahil sa'yo, baka may pag-asa pa. Sa loob ng dagat, nagsimulang kumulog. Sa ilalim, ang liwanag ng mutya ay lumalawak, bumabalot sa kanila. Ang mga nilalang ng dilim ay umatras, umuungol, parang nasusunog sa liwanag. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, naramdaman ni Maro ang hapdi sa kanyang dibdib. Parang may kumakain sa kaluluwa niya. Elian, hingal niya. Ano to? Iyan ang kabayaran, sagot ng kaibigan. Bawat tanikala ay may kaluluwa. Dahan-dahang umangat si Elian, hawak ang mutya. Bantayan mo tung daan, sabi niya. Hanggat may dagat, hanggat may gabi, hindi titigil ang mga dumadayo. Pero hanggat naririnig nila ang pangalan ko, hindi rin sila lalapit ng walang takot. At sa huling pagkakataon, tinitigan niya si Maro, isang gaze moment na walang salita, ngunit punong-puno ng damdamin. Isang ngiti, isang titig ng pasasalamat, isang paalam. Afterwards, buka uli ang dagat, nilamon ni Elian ng liwanag, at napilitan si Maro sa ilalim. May pumutla ngayon, kulay wala. Pasarin ang mga buwan. Muling tahimik na dagat ng Aklan. But every evening, there are still children who say they see men on the beach, seated, looking out at the waves, holding something that glistens. Sometimes he comes near and, in his eyes, there is an aninong lagablab. Walang nakakaalam kung sino siya. Pero kapag tinanong mo ang matatanda, iisa-iisa ang sagot. Yan ang tanikala. Kaibigan siya ng anak ng hangganan. At sa bawat gabi ng kabilugan ng buwan, maririnig mo ang bulong sa hangin. Kung ikaw ang tanikala, hanggang kailan mo kakayanin ang bigat ng pinto? Ikaw ba? Kung alam mong may nilalang na umaaligid sa dagat tuwing gabi na dating tao rin, makakatulog ka pa ba? Sa bawat buwang lumipas, unti-unting nagbago ang anyo ng Aklan. Ang mga gabi ay hindi naganap na tahimik at ang hangin ay laging may dalang kakaibang lamig. Parang may mga matang nakamasid sa bawat sulok ng dagat. At sa mga alon, minsan, sumasabay ang tinig ng isang lalaki, mahinang awit na parang dasal, paulit-ulit. Ang pinto ay hindi sinasarado. Pinabantayan lang. Si Maro ngayon ay halos hindi na makilala. Ang balat niya ay namumutla, parang laging basa kahit hindi siya lumalapit sa tubig. Ang mga mata niya ay tila lumalim, parang may dagat sa loob. Hindi na siya nakikisalamuha sa mga tao. Ang mga batay lumalayo kapag dumaraan siya sa baryo. Tinatawag siya ng ilan na bantay aplaya, ang nilalang na sumisilip sa dagat tuwing kabilugan ng buwan, ang lalaki raw na nakakausap ng mga patay. Ngunit sa loob ng kanyang kubo, tanging isang bagay lang ang palagi niyang tinititigan, ang mutya ni Elian. Hindi na ito kasing liwanag ng dati, ngunit sa ilang gabi, bigla itong sisiklab ng asul, lalo na kapag malakas ang alon o kapag may nawawala sa baryo. Parang tumatawag, parang nagbababala. Isang gabi, habang binabantayan niya ang dalampasigan, may batang lalaki na lumapit. Payat, walang sapin sa paa, may dalang lumang litrato. Kuya, ba ng bata, ito po ba ang dagat na nilulubugan ng mga kaluluwa? Nanigas si Maro. Bakit mo tinatanong yan? Itinaas ng bata ang litrato, isang larawan ng batang Elian, nakangisi, may hawak na isdang huli. Ito po kasi, yung nakita kong batang nagpakita sa panaginip ko, sabi niya. Bantayan ko raw yung singsing. Parang huminto ang hangin. Tinignan ni Maro ang kamay ng bata. Nandoon nga, ang singsing ni Elian. Kanino mo to nakuha? Sabi niya, regalo raw, para hindi na ako matakot kapag dumidilim. But before she could say anything, suddenly ang hangin ay dumalig. Ang mga uwak ay nagsipagliparan sa mga puno at ang dagat ay kumulo kaagad kahit walang bagyo. Sa loob ng tubig may liwanag na parang mga mata, pamilyar, mapupula, lumalapit.
Ang mutya sa kamay ni Maro ay kumislap ng maliwanag at narinig niyang muli ang tinig ni Elian, mahina ngunit malinaw. Maro, huwag mong hayaang mabuksan muli. Hinawakan niya ang bata sa balikat. Umalis ka na, bilis! Huwag kang titingin sa tubig, ngunit huli na. Ang alon ay lumaki at mula roon isang kamay ang sumulpot. Itim, mahaba, may kuko na parang bakal. Hinila nito ang bata. Hindi! Sigaw ni Maro sabay talon sa dagat. Ang tubig ay malamig, ngunit hindi siya nalunod. Sa ilalim nakikita niya ang liwanag ng mutya at sa gitna nito ang mga aninong nilalang ng dilim, ang mga dumadayo. Sila'y mga anyong nilalang na parang tao, ngunit ang mga mata ay butas at ang mga labi may mga ngipin na tila sa isda. Hawak nila ang bata at sa pagitan nila isang pamilyar na mukha, ang Diwata. Ngayon ang kanyang anyo ay hindi na mapayapa. Ang mga pakpak nito ay basag at ang boses ay may halong pighati at galit. Binalaan ko kayo, wika nito. Ang pinto ay hindi dapat ginagalaw. Nangyayari rito dahil ginising niyo siya. Bayan ni Maro, hinahabol ang hininga. Ang dagat ay hindi tahimik dahil sa amin, kundi dahil sa inyo. Ngumiti ang Diwata, mapait. Hindi kami ang problema, tao. Ang dugo ni Elian ang nagbigay buhay sa pagitan. Hanggat may nagdadala ng kanyang alaala, mananatiling bukas ang hangganan. Tumingin si Maro sa bata, umiiyak ito sa ilalim ng tubig, ngunit hindi lumulubog. At doon niya napagtanto ang singsing. Yun ang daan, yun ang natitirang piraso ng koneksyon ni Elian sa mundong ibabaw. Pinilit niya ang kamay ng bata at sinubukang kunin ang singsing, pero parang nakakapit ito sa laman. Bitiwan mo, panunog niya, hindi mo alam ang dala niyan. Ngunit nang nilagyan niya ng pagsubok, sumakit ang dibdib ng bata at lumabas mula sa bibig nito ang mga bula ng ilaw, mga alaala, mga tinig, mga dasal ng mga nawawala. Tumigil ka, panunog ng Diwata. Kapag kinuha mo yan, mawawala siya. Mas mabuti nang mawala siya kaysa kainin ng dagat. Sa huling pilit ni Maro, nabunot niya ang singsing. Sumigaw ang bata at ang dagat ay biglang sumabog ng liwanag. Ang mga nilalang ay nagsipaghiyawan, nagsilabasan, at ang Diwata ay biglang naglaho sa hangin. Pag-ahon ni Maro, wala na ang bata. Tanging singsing lang ang naiwan sa kanyang palad, mainit, may pulang liwanag na humihinga. Lumipas ang oras at muling tumahimik ang dagat. Ngunit nang tignan ni Maro ang refleksyon niya sa tubig, may nakita siyang kakaiba. Ang kanyang mga mata, ngayon, ay kulay asul. At sa ilalim ng balat niya may bakas ng alon, parehong marka ng kay Elian noon. Naramdaman niyang lumamig ang hangin. Sa tabi niya nakatayo si Elian, hindi bilang laman kundi bilang anino ng liwanag. Maro, wika nito, bakit hindi ka nakinig? Hindi ko kayang hayaan silang kunin yung bata. Ngayon, ikaw na ang daan, nanlumo si Maro. Ano ang ibig mong sabihin? Hanggat suot mo yan, sagot ni Elian, tinuturo ang singsing, ang pagitan ng mundo ay nasa loob mo. Kapag bumukas ulit ang tubig, ikaw ang unang tatawagin. Paano kung tanggihan ko? Hindi mo na pwedeng tumanggi. At tuluyang naglaho si Elian sa hangin, iniwan siyang mag-isa sa dalampasigan, hawak ang singsing na nagliliyab ng malamig na apoy. Sa likod niya narinig niya ang mga tinig ng mga bata, tumatawa, naglalaro. Ngunit nang lingunin niya, wala ni isa. Tanging mga yapak sa buhangin na papunta sa dagat. Mula noon, gabi-gabi siyang pumupunta sa pampang. Hindi na siya natutulog. Sa bawat hampas ng alon, naririnig niya ang boses ng mga nawawala, humihingi ng tulong, sumisigaw ng mga pangalang matagal nang nakalimutan. At minsan, sa pinakakalaliman ng gabi, maririnig niya ang tinig ni Elian, dahan-dahan, may halong awa at babala. Ang tanikala ay nalalanta kapag tumigil ang bantay. Maro, huwag kang bibitaw. Minsan, may mga mangingisdang nagsasabing may nakikita silang lalaki sa pampang, nakatingin sa dagat.
may asul na mga mata. Minsan daw sumisigaw ito, tinatawag ang isang pangalan, Elian, pero walang sumasagot. At ang mga tinubong gabi ng bukol ng buwan, ang mga alon ay mabasagasan, parang may pusong tumitibok sa ilalim. Ang mga matatanda sa barangay ay nagtatapik ng bintana kapag darating ang ganoong gabi. Sabi nila, kapag isipin mo ang dagat ng diretsyo, makikita mo ang dalawang anino sa ilalim ng tubig. Isang lalaking may mutya sa dibdib at isa pang lalaking may asul na mata, magkatabi, nagbabantay. At kung sakaling makakita ka ng singsing na inanod ng alon sa buhangin, huwag mo raw isusuot. Kasi kung sinuot mo yon, magsisimula ulit ang lahat. So ngayong gabi, kung sakaling marinig mo ang alon na parang tinig, kung may kumatok sa pinto mo at narinig mong may bulong na, ang dugo mo, ang daan, ano ang gagawin mo? Isasara mo ba ang pinto o haharapin mo ang dagat? Kasi minsan, ang aswang ay hindi dumarayo upang manakit. Minsan, tinatangking lang nila ang naiwan. At ang kapag tinawag nila ang pangalan mo sa dilim, handa ka bang sumagot? Ang gabi mula na namang bumagsak sa aklan. Tahimik ang mga daan at ang hangin ay may dalang alat at amoy ng lumang dugo. Sa malayo, kumikislap ang mga ilaw sa pampang, parang mga mata ng dagat na hindi pumipikit. Sa gitna ng lahat, si Maro ay nakaupo sa batong palaging basa. Nababa na ang singsing, ang parehong singsing na minsang tumigil ng isang sumpa at ngayoy parang muli itong nabubuhay. Ang apoy na asul sa gitna nito ay sumasayaw, minsan mahina, minsan nagngangalit, at sa bawat tibok nito naririnig niya ang bulong ng mga alon. Hindi pa tapos, hindi pa tapos. Mula pa nang nangyari ang gabing iyon, ang pagkawala ng bata, ang pagsasanib ng liwanag at dagat, nag-iba na ang lahat. Ang mga tao sa baryo ay bihira nang lumapit sa pampang. May nagsasabing may humihila sa kanila kapag naliligo. May nagsasabing may mga aninong lumalakad sa tubig. At may ilan na lang daw sa kanila ang naniniwalang buhay pa si Maro. Pero buhay siya. At araw-araw, pakiramdam niya, nabubura na ang hangganan ng laman at ng dilim. Isang gabi, habang nakatitig siya sa alon, may narinig siyang mga yabag mula sa likod. Hindi matigas kundi marahang yapak, parang bata. Kuya? Napalingon siya, isang batang babae, payat, may suot na puting bestida at may hawak na lumang kandila na hindi nauupos kahit nahahanginan. Hindi niya ito kilala. Ngunit may kakaibang pamilyar sa mukha nito, parang pinaghalong mukha ni Elian at ng batang lalaki na nalunod. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Tinig na halos pabulong. Gabayan mo dati, pamana ko raw ang tubig, matugma ng bata. Pero bakit tulad mo ngayon ang binabantayan niya? Wala nakasagot si Maro. Ang kandila sa kamay ng bata ay bulaan isinapit ang apoy at sa kalinawan nito, nakita niya ang sarili sa mga mata ng bata, kundi iba. Ang kanyang balat ay katulad ng alon at ang mga ugat niya ay lumalakihin na parang buhay. Elian mutya sa kanyang dibdib ay biglang nagliwanag at muling sumakit ang kanyang ulo. Ang pinto ay hindi sinasarado, pinabantayan lang. Paulit-ulit, parang may pumapasok sa isipan niya, mga alaala na hindi kanya. Nakikita niya ang diwata, duguan, umiiyak sa ilalim ng dagat. Nakikita niya si Elian, nakangiti, pero unti-unting nilalamon ng dilim. At sa dulo may tinig ng lalaki, hindi niya alam kung sino na bumubulong. May kapalit ang bawat tagapagbantay. Napaluhod si Maro at ang bata ay lumapit. Kuya, gusto mo bang mawala yung ingay? Tanong nito. Anong ibig mong sabihin? Itapon mo lang yan, itinuro ng bata ang singsing. Ibabalik ko sa tubig. Hindi na siya tatawag, ngunit nang akmang kukunin ng bata ang singsing, biglang lumamig ang paligid. Ang kandila ay namatay at ang dagat ay tila huminga. Mula sa alon may sumulpot na kamay, hindi na tulad ng dati kundi parang gawa sa liwanag.
At sa kamay na iyon nakilala niya ang tinig ni Elian. Maro, huwag mong hayaang mawala yan. Pero ikaw ang dahilan kung bakit nasasaktan sila. Sigaw ni Maro. Pati mga bata dinadala ng dagat. Hindi ako ang dagat, sagot ni Elian, mahina ngunit matatag. Ako lang ang alon na pinilit mong patahimikin. Unti-unti ang anyo ni Elian, tinangis, hindi na tao, hindi paganap na espiritu. Ang katawan niya ay may halong liwanag at tubig at sa bawat galaw parang may mga tinig na sumusunod. Ang singsing ay hindi sumpa, Maro. Isa itong paalala. Paalala ng ano? Ng pagpili mo noon na ikaw ang papalit sa akin, napalunok si Maro. Hindi ako pumili, ngunit pinilit mong mabuhay. Ang mga salitang iyon ay tumama sa kanya na parang alon. Biglang bumalik sa isip niya ang gabing muntik siyang malunod, ang sigaw ni Elian at ang sandaling tinanggap niya ang mutya. Hindi pala niya sinagip ang sarili noon, pinagpatuloy niya lang ang sumpa ng bantay. Ang bata ay tahimik lang nakamasid. Kuya, bulong nito, ibig sabihin, ikaw na ngayon ang dagat? Hindi siya nakasagot. Sa ilalim ng buhangin, nararamdaman niya ang mga ugat ng tubig na gumagapang sa kanyang mga paa. Ang mga mata niya ay nagiging mas maliwanag at ang mga tinig ng mga nawawala ay tila lumalakas sa bawat tibok ng puso niya. Hindi ako. Hindi ako halimaw, mahinang sabi niya. Ngunit walang boses na sumang-ayon. Sa di kalayuan, may mga taong dumaan, nagtatakbo. May bata sa dagat, may batang hinahatak ng alon. Tumakbo si Maro, singsing pa rin naman ang nasa kamay, pero sa pagtalap siya, nadaman niyang siya ay hindi tumatakbo, nalululan siya ng tubig mismo. Sa pagdating sa pampang, nakita niya nga, isang batang babae, nakalubog hanggang dibdib, umiiyak. Ngunit nang abutin niya ito, biglang naglaho ang bata. Tanging pula at asul na liwanag ang naiwan. Lumuhod si Maro sa buhangin, hingal, luha ang parang bata. Patawarin niyo ako, ngunit ang dagat ay hindi sumasagot. Ang alon dumaararampi sa kanyang mga kamay, gaya ng inaalala siya, pero may lamig na nakakatindi balahibo. Sa mga bulong ng hangin, may narinig siyang mga salita na dati na siyang narinig sa mga panaginip. Ang pinto ay hindi isinasara, ang bantay lang ang nagbabago. Nang sumapit ang umaga, wala na si Maro sa pampang. Ngunit sabi ng mga taga-baryo, tuwing dapit hapon, makikita raw ang kanyang anino sa tubig. Nakatingin sa malayo, parang may hinihintay. Sa bawat pag-ihip ng hangin, minsan ay maririnig mo ang bulong na parang galing sa ilalim ng dagat. Kung ikaw ang kailangang manatili para tumigil ang dilim, papayag ka ba? Sa mga susunod na gabi, nagsimulang magsulputan ang mga kandila sa tabing dagat. Hindi alam ng mga tao kung sino ang naglalagay, pero bawat isa ay nagliliyab kahit walang hangin. May tatlong nagsasabing iyon daw ang mga kaluluwa ng mga batang kinuha ng tubig, guardians, para sa bagong guardian. May ilan naman na naniniwala na iyon ang tao ni Maro para sa paghingi ng tawad. Isang matanda, isang gabi, ay dumukot sa dalampasigan at nagsindi ng kandila. Bulong niya, kung naririnig mo ako anak, tapos na. Wala nang hahabol sa'yo. Nakibagay pa rin ito nang ibaba niya ang kandila sa buhangin, bigla itong umapoy ng bughaw. Sa liwanag nito, isang hugis ng lalaki ay sumilip sa alon. May dalang singsing at ngiting mapayapa. Pagkatapos noon, tumahimik ang dagat ng ilang linggo. Walang ulat ng mga pagkawala, walang alon na marahas, at walang tinig sa gabi. Ngunit may isang gabi, ng kabilugan ng buwan, may batang naglaro sa tabing dagat at nakakita ng isang bagay na inanod. Isang singsing, lumang pilak, may bahid ng alat at asul na liwanag sa gitna. Pinulot niya ito at dahan-dahang isinuot. Sa malayo, ang mga kandila ay isa-isang namatay, at ang hangin ay muling bumulong, pamilyar, halos parang tinig ni Maro. Ang pinto ay hindi isinasara, pinabantayan lang. Kaya ngayon,
Kung sakaling mapunta ka sa Aklan at marinig mong may bata na tumatawa sa tabing dagat kahit 10 oras ng gabi o kung makakita ka ng mga kandilang bughaw na nagliliyab sa hangin, tanungin mo ang sarili mo. Kung ikaw ang kailangang manatili para hindi muling bumukas ang pinto ng mga aswang, papayag ka ba? Sa Aklan, muling nanumbalik ang katahimikan o yun ang akala ng lahat. Lumipas ang mga buwan na walang kakaibang pangyayari. Ang mga mangingisda ay nagsimulang bumalik sa dagat at ang mga bata ay muling nagtatakbuhan sa pampang tuwing dapit hapon. Walang aswang, walang alon na humihigop, walang tinig na bumubulong sa dilim. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, may ibang tibok ang dagat. Mahina pa sa una, parang alon lang na humahaplos sa buhangin, hanggang sa naging parang hinga. At ang hinga ay unti-unting naging tinig. May bantay pa rin, pero sino? Isang gabi ng kabilugan ng buwan sa baryo ng Buntog, ang pinakamatandang bahagi ng Aklan, may batang babae na nagising sa gitna ng gabi. Narinig niya raw na may kumakatok sa bintana. 3 beses. Opening niya, walang nakita siyang kundi liwanag ng buwan at amoy ng alat. Pat sa kanyang mesa, may isang bagay na hindi niya alam kung saan galing. Isang lumang mutya, mapusyaw na asul, pasang-basa na parang galing dagat. At sa mismong sandaling iyon, sa kabilang panig ng baryo, ang matandang si Lola Sion, ang dating albularyo, ay biglang nagising sa masamang panaginip. Hindi pa tapos. Pulong niya, nanginginig ang kamay habang pinupunasan ang pawis. Nakuha niya ang kinaroroon ng sinaunang aklat ng mga orasyon at sa pahina na mahabang panahong niyang tinakpan ng abo ay nakasulat ang iisang linya. Kapag may bagong tagapagbantay, ang tubig ay muling magigising. Sa dagat may kumikislap, sa ilalim ng alon may hugis ng bata. Nakaupo, nakangiti at nakatingin sa buwan, ang batang nagsuot ng singsing. Sa kabilang dako ng lupaing iyon, sa bayan ng Kalibo, may bagong salta, isang binatang tahimik, payat at tila laging pagod. Wala siyang kamag-anak na kilala sa lugar at walang gustong makipaglapit sa kanya. Ang mga tao ay nagsasabing galing daw siya sa malayong baryo kung saan may nangyaring kababalaghan. Hindi nila alam ang totoo, siya ang batang nakapulot ng singsing. Ngayon, 20 taon na siya at kahit sinubukan niyang kalimutan ang lahat, gabi-gabi nananaginip pa rin siya ng dagat. Sa panaginip, nakikita niya ang 2 anino, isang lalaki at isang bata, magkatabi sa ilalim ng tubig, nakangiti sa kanya. At tuwing nagigising siya, basa ang kanyang kamay. Hindi pawis, hindi tubig. Parang alat. Isang araw habang naglalakad siya sa tabing dagat, nakita niya ang isang babaeng nakaupo sa bato. Nakaputing bestida, mahaba ang buhok, at nakatingin lang sa malayo. Magandang hapon, sabi niya, pilit na magaan ang tinig. Ngunit hindi siya sinagot ng babae, kundi tinignan lang nila ito sa kanya, diretsyo, at may sinabi sa himig na parang bulong ng alon. Bakit mo sinuot yan? Napakunot noo siya. Anong ibig mong sabihin? Itinuro ng babae ang kanyang kamay, ang singsing na matagal na niyang hindi inaalis. Nakikinig sila sa iyo ngayon, sabi ng babae, at kapag tinawag nila, sasagot ka. Hindi niya alam kung bakit nanginginig ang katawan niya. Sino sila? Ang mga hindi nakatulog, sagot ng babae. Ang mga bantay. Umalis ang babae, naiwan siyang mag-isa. Ngunit pagtingin niya, may iniwan ito, isang lumang litrato. Sa larawan, 2 lalaking nakatayo sa pampang. Isa roon ay mukhang si Maro. Ang isa, hindi niya kilala. Ngunit sa ibabang bahagi ng litrato, nakasulat ang isang linya sa lumang tinta. Ang pinto ay hindi sinasarado, binabantayan lang. Kinagabihan, bumalik siya sa tabing dagat. Pitpit ang litrato, tinitigan niya ang tubig, tahimik. Hangin lang ang gumagalaw. Ngunit sa tuwing tumitingin siya sa alon, may refleksyong bumabalik. Hindi niya mukha,
kundi kay Maro, at sa bawat kisap, mas lumalapit ito, hanggang sa parang nakaharap na niya ito, buhay, humihinga. Matagal kitang hinintay, sabi ni Maro. Napatras siya, nanginginig. Hindi, hindi totoo to. Bakit hindi? Tanong ni Maro, dahan-dahan lumalapit. Nadala mo ang singsing, hindi ba? Ito lang ang natira sa akin noon. Hindi lang yan singsing, tugon ni Maro. Yan ang pintuan. Muling kumislap ang singsing. Ang alon ay biglang umangat at mula sa kailaliman may mga aninong bumangon. Mga anyong parang tao, ngunit ang balat ay parang basang buhangin. Ang kanilang mga mata ay kulay abong liwanag. Ang mga bantay, sabi ni Maro, hindi lahat nakaligtas. Anong gusto mong gawin ko? Sigaw ng binata. Tapusin mo kung ano ang sinimulan ko, sagot ni Maro. Ang pinto ay nagbubukas na muli. Bakit ako? Tao ka pa, may puso ka pa. Iyan ang kailangan ng tubig, isang puso na naniniwala. But before he could answer, he felt a cold hand grasp the nape of his neck. Turning, there stood the woman he had seen earlier. Yet now her eye was blue like an ivor. Hindi mo pa rin naiintindihan, she said to him. Ang bantay ay hindi pinipili. Ipinapanganak siya tuwing nakakalimutan ang mga patay. And in the moment it took for him to respond, the sea opened up. Hindi ito simpleng alon, kundi bunganga. May liwanag sa ilalim at may mga bulong na parang dasal. Tumingin si Maro sa kanya. Ngayon, pumili ka, sabi nito. Isasara mo ba? O hahayaan mong magising ulit ang mga nilimot? Ang hangin ay humampas, ang tubig ay sumigaw. At sa gitna ng lahat ng ingay, narinig niya ang sariling tinig. Mahina, halos pabulong. Hindi ko kayang takasan to. Mula sa kanyang kamay, ang singsing ay nagliyab ng asul na apoy sa sandali iyon. Nakita niya ang mga aninong tumigil, ang dagat na bumaba, at ang mukha ni Maro na unti-unting natutunaw sa liwanag. Pagmulat niya, mag-isa na siya sa pampang. Ang singsing ay wala na, ngunit sa buhangin may naiwan na marka, hugis kamay, basa, at may bakas ng liwanag na asul. Mula roon umangat ang hangin at may tinig na dumaan sa tenga niya, mahina ngunit malinaw. Ang pinto ay hindi isinasara, binabantayan lang. Mula noon gabi-gabi, nakikita raw ng mga tao ang isang binata sa pampang. Tahimik, nakatingin sa dagat, may bakas ng liwanag sa kanyang mata. Hindi nila alam kung sino siya, pero kapag tinanong mo ang matatanda, simple lang ang sagot nila, ang bagong bantay. At kung sakaling makapunta ka roon sa tabing dagat ng Aklan at marinig mong may tinig na bumubulong sa dilim, huwag kang sumagot agad. Dahil baka hindi ikaw ang tinatawag nila, baka tinitingnan ka lang nila upang tanungin kung ang kaligtasan ng lahat ay kapalit ng kalayaan mo. Papayag ka ba? In the night of the heaviest rains in Aklan, the sky unfolded once more, like a canvas that had longed to hear a sound. The sea was no longer wave, but a breathing, living creation that laughed, wept, and gasped simultaneously. And amidst the thunder stood the new guardian, this young man who was once sometimes just a boy who caught rings. Ngayon, ang balat niya'y may bakas ng tubig, ang matay bughaw at sa kanyang dibdib may kumikislap na mutya, ang mutya ni Maro, muling nagising. Ngunit ang gabing iyon ay hindi tungkol sa kanya lamang. Ang hangin ay nagdadala ng mga tinig ng mga lumang pangalan, mga kaluluwang minsang nabantayan, mga batang inialay, mga pamilyang nakalimot. At sa bawat patak ng ulan may kasamang alaala, ang sigaw ni Elian, ang dasal ng diwata, ang bulong ni Maro, at ang pagtawag ng mga aswang na minsang naglakad sa lupa. Sa baryo ng Buntog, ang mga tao ay nagtatakip ng tainga. May ilan na nagsisiga ng mga dahon ng saging na nanalangin na huwag bumalik ang mga gabi ng dugo. Ngunit may isa, si Lola Sion, matanda na, halos bulag na, ang humarap sa ulan.
Sa kanyang kamay, hawak niya ang lumang kandila na minsang dinala ni Maro. Pinahiga niya ito sa buhangin at pinindot kahit basa. Kung totoo ka, ipakita mo sa amin, susuon niya sa dilim. Kung ikaw pa rin ang bantay, pakinggan mo kami. Huwag mo nang hayaang lamunin muli ang aming mga anak. At sa gitna ng ulan, samantalang ang apoy ng kandila ay hindi namamatay, lumitaw ang isang anino sa dagat. Mahaba, nakayuko, parang lumulutang sa ibabaw ng tubig. Ang mga mata nito ay hindi pula o itim, kundi mapusyaw na bughaw, at sa paligid niya may mga aninong hugis bata na nakangiti. Hindi ako halimaw, sabi ng tinig sa ulan. Ako ang bantay. Sa kabilang pampang, ang binata ay nakatayo, nanginginig, hawak ang sariling dibdib na tila sinusunog ng mutya. Sa bawat kidlat, nakikita niya ang mga mukha ng mga dati, Maro, Elian, at ang diwata. Ngayon, para silang mga aninong may isang boses. Ang pinto ay hindi isinasara, binabantayan lang. Bakit ako? Shout niya sa hangin. Bakit ako ang pinili? Ngunit walang sagot. Ang dagat lang ang tumugon sa anyo ng mga alon na humahalik sa lupa, parang kamay ng ina na pilit siyang inaalo. Napaluha siya. Hindi ko alam kung kaya ko pa. Ngunit sa likod ng kanyang isip, may mga alaala ng mga batang nawala, ng mga taong natakot, ng mga pangalang hindi na tinatawag ng sinuman. Sa doon niya naramdaman, ang pighati ng dagat ay hindi galit, kundi paglimot. Ang mga kaluluwang iyon ay hindi nananakit dahil gusto nila, kundi dahil nakalimutan na sila ng mundo. Kaya dahan-dahan, ibinukan niya ang kamay at hinayaang pumasok ang ulan sa kanyang palad. Kung ito ang kailangan, kung ito ang paraan para maalala sila. Bumalik ang liwanag sa kanyang mga mata. Papayag ako. Biglang tumigil ang ulan. Ang hangin ay parang humapay ng malalim at ang dagat ay naglilibang. Sa kailaliman, ang mga sinag, gaya ng libu-libong bituin na lumulutad sa ilalim ng tubig, umangat. At sa bawat sinag, may anyong bata, may anyong matanda, may aninong nakangiti at kumakaway. Kalul, ang mga ito ay hindi multo, sila ay mga alaala. At sa gitna nila, lumitaw ang diwata, payapa, may dalang liwanag. Ngayon naiintindihan mo na, he said. Ang bantay ay hindi nilalang ng sumpa. Isa siyang tao na tumangging kalimutan. Smiled the bridegroom, though tears. At kapag nakalimot ako, may susunod na pipili. The voices sounded together. The sea stirred, and the gem of his heart became one with the wave. Isang asul na liwanag na sumiklab hanggang langit. Kinabukasan, maliwanag ang langit. Walang bagyo, walang ulan, at ang dagat ay kalmado na parang salamin. Ngunit sa tabing dagat, may mga bakas ng paa na hindi nabubura ng alon. Mga yapak ng isang lalaki na naglakad papunta sa tubig at hindi na bumalik. Sa buhangin may natira. Ang lumang litrato ni Maro at Elian ngayon ay tuyo na, at sa gilid nito parang may bagong sulat na lumitaw, basang tinta. Hanggat may naaalala, hindi namamatay ang bantay. Lumipas ang mga taon. Ang kwento ni Maro at ng dagat ay naging alamat. Sinabi ng mga matatanda, sa bawat kabilugan ng buwan, kung titingnan mo raw ang alon sa ilalim ng buwan, may nakikita kang dalawang anino, isang lalaki at isang binata, magkatabi, nakatingin sa pampang. Sa pagitan nila may isang batang babae, nakangisi, may hawak na kandila. At sa bawat hampas ng alon, maririnig mo ang mga salitang iyon, mahina ngunit malinaw. Ang pinto ay hindi isinasara, binabantayan lang. But sometimes, when the night is too still, at naririnig mo ang dagat na tila bumubulong sa ilalim ng hangin, may kasunod na tinig. Hindi mo alam kung galing sa tubig o sa isip mo lang. Kung sakaling ikaw naman ang tawagin, susunod ka ba? Dahil sa aklan, walang tuluyang katapusan ang mga alamat. Ang dagat ay may alaala at ang mga bantay ay hindi namamatay. Nagpapalit lang ng mukha, ng pangalan, ng panahon.
At kung sakaling isang gabi ay maramdaman mong basa ang iyong palad kahit wala ka namang hinawakan o kung makita mo ang kandilang bughaw na nagliliyab sa hangin, huwag kang magtaka. Baka ikaw na ang pinili. At kapag tinanong ng mga tinig sa dilim, kung ang kaligtasan ng lahat ay kapalit ng pangalan mo, handa ka bang mawala para maalala sila? Ikaw ba? Makinatulog pa?